Alam nyo ba na bukod sa mga karaniwang epekto ng dialysis tulad ng pagkapagod, pagkahilo at pananakit ng katawan, may ilan ding pasyente ang nakakaranas ng kakaibang pagbabago sa kanilang pang-amoy. Parang simple lang, pero para sa mga dumadaan dito, malaking epekto ito sa pang-araw-araw na buhay. May mga pasyente ang nagsasabi na biglang nagiging mas matapang ang amoy ng kanilang pagkain. Halimbawa, ang simpleng amoy ng bawang o pritong isda nagiging sobrang tapang na halos nakakairita. Mayroon namang iba na parang nawawala ang pang-amoy, kaya hirap silang mag-enjoy sa pagkain. At minsan, may iba ring amoy na tila kakaiba o hindi tugma, parang may naamoy kahit wala naman. Bakit nga ba nagbabago ang pang-amoy ng ilang dialysis patients? Una, dahil sa uremia, ito yung pagdami ng toxins sa dugo bago ang dialysis. Kapag mataas ito, naaapektuhan ang ating taste at smell receptors. Pangalawa, may epekto rin ang mga iniinom na gamot, lalo na ang ilang antibiotics, iron supplements, at vitamins. Pangatlo, mismong dialysis process ay nakakaapekto sa balanse ng mga kemikal sa katawan at kasama sa apektado ang ating olfactory system o pang-amoy. Ang pagbabago sa pang-amoy ay hindi biro para sa mga pasyente. Maaaring mawalan sila ng gana kumain, kaya bumababa ang timbang. May iba ring nagsasabing naaapektuhan pati emosyon nila, naiinis o nade-depress dahil parang hindi na normal ang mundo ng kanilang mga senses. At syempre, kung hindi makakain ng maayos, pwedeng bumaba ang nutrisyon at immunity ng katawan. Kung mapapansin ninyo na nagbabago ang inyong pang-amoy habang kayo ay nagda-dialysis, huwag mabahala agad. Karaniwan itong nararanasan ng ilang pasyente. Pero kung sobra na at nakakaapekto na sa pagkain o sa pang-araw-araw na gawain, mas mabuting sabihin agad sa inyong nephrologist. Maaaring mag-adjust ng gamot, magbigay ng nutritional advice o magsagawa ng karagdagang tests para masigurong walang ibang problema. Kaya ang sagot sa tanong na pwede bang mabago ang pang-amoy dahil sa dialysis? Oo, posible. Pero tandaan, hindi ito dahilan para sumuko. May paraan para ma-manage ito basta't bukas kayong kumonsulta at magtanong sa inyong healthcare team. Sa huli, ang tamang impormasyon at suporta ang pinakamalakas na sandata ng bawat pasyente.